Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Pag-uusapan natin itong update tungkol kay Presidente, former President Rodrigo Roa Duterte tungkol sa kanyang pagbisita kay Pastor Apollo Kibuloy. At itong si Presidente, former President Duterte ay may mensahe, may message siya sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. So tingnan natin ang kabuuhang video na ito, no? Dahil nakakatuwa, no? May sinasabi siya sa tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. At kung ano ang mga next step, ang kanyang mga plano, no? Inilahad nila ni Pastor Apollo Kibuloy, nag-date yung dalawa, nagsama sila, no? Kung sinasabi nila kung ano ang kanilang mga future plan dito sa Pilipinas at sa kanilang mga gagawin. At ang nakakatuwa dito kasi meron siyang nasabi tungkol sa Marcos administration at sa kay Marcos na rin, kay Presidente Bongbong Marcos na rin may sinasabi itong si former President Duterte. Okay? So panoorin natin ang video, pero bago natin yan panoorin, guys, I'm begging you, please, i-like nyo itong video na ito para kakalat ito sa YouTube. Marami ang makanood dito sa mensahe. Okay? So, like na. 1, 2, 3, go. Okay? At marami dito sa mga audience ko na hindi pa nakasubscribe. Okay? Please subscribe now. 1, 2, 3, go. Okay? Naka-like and nakasubscribe na lahat. Okay? Thank you very much. Hit the notification bell, no? Para lagi kayong updated sa aking balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at sa mga updates tungkol kay Presidente, former President Duterte. Okay? So, i-play natin itong video at mag-comment react tayo dito. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Muling nagkita sina Pastor Apollo C. Kibuloy at dating Pangulong... Ito pala ay binalita ng SMNI. Okay? Shout out sa taga SMNI dyan, mga friends natin dyan sa SMNI, especially to Mike Abe. Rodrigo Duterte sa The Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Narito ang eksklusibong balita ni Jade Calabroso. Dito mismo sa The Kingdom of Jesus Christ Headquarters, pumunta si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at muling nakipagkita sa ating Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy, ilang araw matapos nga ang kanyang pagbaba sa pwesto. Pasado alas 8 ng gabi, itong ika-15 ng Hulyo, dumating dito sa Kingdom of Jesus Christ Headquarters sa Davao City, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito'y upang muling makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan, ang ating Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy. Eksaktong 15 araw matapos bumaba sa Malacanang, CPRRD. Ilan sa napag-usapan ng dalawang magigiting na lider ang mga napapanahong usapin ngayon sa ating bansa at ang kanilang mga plano sa mga susunod na araw. Naging masaya ang pagkikita ng dalawang lider sa pagkakataon na sila ay muling magkausap. At ito kasing si Pastor Apollo Kibuloy at si Pangulong Duterte, masasabi ko talagang pareha kasi sila ng mga vision at values at principles in life. Kaya silang dalawa ay talagang fit na fit ang kanilang friendship. Magkasama habang nagsasalo sa isang pribadong dinner. Ito ang unang pagkakataon na binisita ng dating Pangulo si Pastor Apollo matapos bumaba ang huli sa kanyang pwesto. Naghandog din ng isang awitin ang dating Pangulo na inalay niya sa butihing pastor. Ang cute. Ang cute ng ating former president.
Samantala, sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa dating Pangulo, sinabi nito na ini-enjoy niya ngayon ang kanyang kalayaan bilang isang ordinary citizen. Minsan nakakapanahon ako magmotor using the trike for magpasya lang. In the meantime, we are planning na kami ni Pastor mag-tour kami sa maybe the entire Philippines by land. He's inviting me to join him in a journey of discovering the new highways that my administration build ano yun, yung resulta. Nang tanungin ng SMNA News ang dating Pangulo kung ano ang gusto niyang marinig o inaasahan sa gaganaping pinakaunang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito naman ang... So ito na yung komento niya tungkol sa administrasyon nila Presidente Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte. Kanya naging pahayag. Well, unfortunately though, I nag-RSVP ako, nag-regrets ako because marami pa akong trabaho, and besides, nandoon naman yung anak ko. So, the Vice President would be there. So, hindi na masyado ako kailangan. So, ang ibig sabihin ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na yung former president natin, ang ibig sabihin niya is marami pa sana siyang gagawin. Ngunit, tapos niya kanyang termino, no? So, kung ano mang gusto niyang gagawin, idaan na lang sa kanyang anak. Kasi nandiyan naman si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? So, alam niyo naman kung ano ang mga pwedeng ideas ni Pangulong Duterte, i-cascade yan ni Inday Sara Duterte. And I know Inday Sara Duterte is, I know Presidente Bongbong Marcos is willing really to accept ideas coming from Inday Sara Duterte na ito ay galing kay former President Duterte. So ganyan ang magiging sitwasyon dito, guys. Kung suggestions lang ba ni ating former president natin? Any expectations, sir? Well, I would say that there are a lot of issues that must be itong return sa face-to-face classes. The secretary there is very insistent. Ito kasi yung trending ngayon kay Inday Sara yung vice president natin. Yung face-to-face classes talaga na 100% na yung face-to-face, no? So, yan, nag-advise din dito si former president natin. That it should resume August, which is to me good. Alam mo, you have to open up the economy sa lahat ng bagay. Kasi kung mga estudyante nandyan lang sa bahay using the electronics, they do not move, they do not contribute anything. But kung mga estudyante na sa labas, maraming pasahero. So marami ang kikita ng mga transport. And in a way, everybody is earning. That's one aspect of, I said, opening the economy. But the most important thing really is to open up the all aspects of including the utilization of lands. I don't know if we are ready, but it would require a constitutional revision for the Philippines to sell lands to foreigners. Palagay ko hindi pa tayo ready niyan. But buksan na nila lahat ng tsaka yung red tape talaga. My expectations is that the administration would be more strict than me. Mas magpasalamat ako, mas stricto yung kay Marcos na administration ngayon in shaping the drift of itong trabahante sa gobyerno, yung red tape. Sa aking panahon, inaapura. So ayan Marcos administration, no? Pakinggan nyo itong sinabi ni former President
natin na si Duterte na sabi niya more strict dapat ang pag-handle sa mga tauhan ngayon ni President Bongbong Marcos. Gusto niya more strict, no? Expect. So yan ang kanyang expectation. Ako talaga, but still there is much room for improvement. Dagdag pa ni PRRD na masaya na siya ngayon na malaya na niyang nagagawa ang kanyang gustong gawin na hindi niya nagagawa noon na siya'y Pangulo pa. Well, freedom. I can now say where I want to go. Although may mga naiwan pang mga, every ex-former president entitled kami ng protection, although in a very limited scale. Hindi ka naman presidente. But mapakiusapan ko ngayon kung saan ako gusto. Kagaya nung sa nagmotor ako. It would be unthinkable really if they would allow you to do it araw-araw. Yun ang mga bagay na hindi mo pwedeng magawa noon. Magawa mo na ngayon. Although I said, malimitado kasi you're still under of course the protection is there. So it is for your own good, it is for your safety. So you just follow. Kasi may video na kumakalat guys na pumunta ito sa mall sa Davao si former president natin. Talaga guys na careful lang talaga yung mga PSG or yung mga guards ni Duterte kasi dinumog pa rin siya ng tao. Pero hindi natin alam, di ba? Yung nangyari kay Abe ng Japan, no? So careful tayo diyan. So sabi niya na strict rin ang kanyang guards na kung saan siya pumasyal kasi Duterte deserves a vacation. Duterte deserves a joyful life na gusto niya is mag-bike siya, magmotor siya around the Philippines. Yan ang gusto niya. So dapat careful ang mga guards ni Duterte dito, no? At sabi naman niya na that is for his own good naman, no? Kahit may guard. Wala na siya magagawa diyan eh. Rockstar siya ng Pilipinas eh. Very popular. Samantala, inihayag naman ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanilang magiging plano ng dating Pangulo. So, napag-usapan namin na baka libot-libot na lang kami sa mga magaganda nating mga lugar sa Pilipinas. Kaya baka maka-tour kami from south to north. Magano lang, sasakyan lang. Hindi na magmotor kasi di na kaya yung very rigorous na travel kasi medyo may edad na. So, maganda ito para sa kanya kasi he's been there shouldering the responsibilities of the Philippines for 6 years. So, maganda itong makapagliwaliw din siya. Makita niya yung kagandahan ng ginawa niya sa build at yung mga magagandang resort at magagandang tanawin lugar pati yung mga lalo na yung mga highways na ginawa sa kanyang administrasyon para madaanan at ma-appreciate natin. So our former president really needs that. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay mapapadalas na ang pagbisita at pagkikipagkita ni PRRD sa ating honorary chairman, lalo na ngayon na isang citizen digong na ang dating Pangulo. Para sa Pilipinas Kumahal, ako si Jade Calabroso, SMNA News. So ayan guys, no? Para sa akin, no, Duterte really former President Duterte really deserves to go around sa Pilipinas. Gusto niyang magmotor, makita yung kaniyang mga build, mga resort, no? Talagang Duterte deserves rest talaga, a vacation, guys. Yun lang ang sa akin. At maganda yung kanyang panawagan kay Presidente Bongbong Marcos na sana ang admin
PBBM ngayon ay dapat mas stricto kaysa kanya. Gusto ni Presidente Duterte na ganyan. Okay? At nandyan naman si Inday Sara Duterte, yung kanyang anak, na maka-channel kaagad ito kung meron itong suggestion, itong former president natin. So ayan guys, nakikita nyo na ang update tungkol kay Pangulong Duterte, no? Nami-miss talaga natin itong former president natin. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? And don't forget, i-like at i-share itong video na ito sa YouTube natin. And subscribe sa aking channel, Donmar TV, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? So guys, hanggang dito na lang. See you in my next video. God bless everyone and have a great day.